Nagtatanong sa atin si kabes na si Princess, no? Tanong niya kasi, ang Rolex ko stainless. Pero original, no? Nasa sanla po ba 'yon? Yan po yung tanong niya, mga best, no? Sasagutin po natin ang tanong niya kung nasa sanla ba yung Rolex at bakit po ay stainless daw. Stainless po, ang Rolex po kasi maraming yung klase yan. May stainless talaga na Rolex, no? Tapos may tuto na sinasabi. Yung po yung yellow na nakita mo doon, yun yung gold po talaga yon, solid gold yon, no? Tapos yung stainless gold, yun kaya tuto eh. Stainless at gold yung magkakasama doon. Tapos may solid gold din po, no? Na Rolex, tapos may platinum, no? May white gold, ano? Ngayon po, ang tanong ni ma'am, nasa sanla po ba yun? Nasa sanla po yun. Yung Rolex po na stainless. Ano ho? Kasi kahit nga ho, yung mga Seiko, as long as it is original, pwede pong masanla po. No? Yung mga Seiko, no? Mga Seiko Kinetic, no? May mga divers, no? May mga yung fossil, no? Marami po yan. Marami pa po. Basta yung mga branded po, tinatanggap po sa pawn shop yan. Ngayon sa back to Rolex tayo. Yung Rolex kasi talagang masailan yan. Baka magtataka kayo na pag dala-dala mo yung Rolex mo, itatry mo sa pawn shop, maraming tumatanggi o ayaw kumuha ng Rolex. Kasi po ang Rolex so kasi yung mga tao kasi, yung branch personnel, yung mga tao sa branch na tumatanggap, yung mga allowed na tumanggap. Pagdating kasi sa watches, tulad ko dati, no, nung nasa operation ako, yung pagdating sa watches, wala silang formal training na binibigay sa amin yung kumpanya. Kahit malaking kumpanya ang pinanggagalingan ko, wala silang binigay ng mga formal training pagdating sa watches. So sa amin, sariling namin, magre-research kami, talagang sarili naming diskarte paano namin matutunan ang isang Rolex or isang high-end watches, mga best, no? Kaya ako talagang, kasi kung interesado talaga akong matutunan yung mga high-end watches kasamang Rolex, talagang tudo research ako, nag-research talaga ako, talagang inaalam ko talaga ang mga bagay-bagay, mga fake at hindi fake ng isang Rolex. Ano ho? Ngayon, sa Rolex kasi, isa sa mga dahilan din na hindi tumatanggap yung mga pawn shop, karamihan ho. Bihira lang po kasi yung pawn shop tumatanggap ngayon, no? Kahit dati pa. Isa sa mga reason po kasi dyan, may mga fake kasi na mga Rolex, no? But sana kung yung mababang klaseng fake lang. Madali lang yung ma-detect madali yung ma-determine yun kung fake ba o hindi, no? Kaso lang ho, nandyan ho kasi yung mga Rolex na yung made in Hong Kong. Kahit pagdating ho sa solid, hindi naman kung solid gold ang isang Rolex, original na. Meron kong kasing solid gold na Hong Kong. Hindi po yon original, no? Yung mga made in Hong Kong na Rolex, ano ho? Tapos mayroon pang sinasabi na yung mga clone, no, na Rolex, no? Tapos may mga mix and match pa na Rolex, no? No? Yung kinukuha sa isang item, tapos nilagay sa isang item, no? Tapos yun, pinagpapalit-palit ang tapos minsan ang kaha original, nilagay naman ng makina, Rolex pa rin, pero hindi na yung original na makina niya. Makina yan, Rolex ng ibang Rolex, no? So nagiging hindi na siya nako-consider na original dahil po magkaiba na yung, kahit puro Rolex ay yung mga parts niya, kahit mga Rolex na original yan, pag kinuha mo ang isang makina o isang part doon sa Rolex at nilagay mo sa isang Rolex, hindi na siya nako-consider na original. Ano po? Kaya marami hong dahilan kung bakit ang mga pawn shop hindi kumukuha ng
Rolex, marami sa mga appraisers natin dyan, hindi kumukuha ng Rolex. Alam niyo po ba nung dati, nung ako'y isang appraiser pa, no? Sa laki ng area namin, sa dami ng mga branches namin, no? Biro mo, entire Quiapo, no? Dun sa bandang Sampaloc, sa bandang Intramuros po, no? Hanggang sa may bandang La Loma, Sampaloc, ano ho, ay maraming mga branches ng pawn shop na kasama namin. Pero iilan lang po kami ang pwede or marunong tumanggap ng Rolex. No? Nasa yung time na yun, nasa 4 lang kami na pwedeng tumanggap ng Rolex. Kasi maselan po talaga ang Rolex. Kaya maraming hindi basta tumanggap ng Rolex. Ang presyo kasi ng Rolex, pag tinanggap namin yan, tulad yan, stainless, no? Still, depende sa kondisyon yan, kung sariwa o hindi yung Rolex ninyo, no? Kahit gold yan, no? Nakadepende pa rin yan sa kung gaano pa ka-fresh o kasariwa yung inyong Rolex, no? Kasi, palagay natin yung stainless po na hawak ninyo. Depende sa model kasi tinitingnan natin yan eh. Pero usually po, ang tanggap natin sa mga yung Rolex na ganyan, na stainless, ay hindi bababa sa 10,000. 10, 20, ganun po. 10, 20, ganun po ang tanggapan namin. Alam kong mataas ang presyo ng Rolex, kaso lang po, sadla po kasi yan lang tanggapan natin. Pero still, nakadepende po kasi yan kung anong kondisyon ng Rolex na meron kayo, no? Anong meron, yung kung sariwa siya o hindi, ano? Tapos nandyan pa yung two-tone. Two-tone po, no? Yung dalawang kulay. Tumatanggap yan, natanggap namin yan, hindi baba, nasa 40, 45, 60, depende po kung, ulitin ko, yung kondisyon ng Rolex ninyo. Tapos nandyan po kasi yung platinum, no? May solid gold, no? May mga with brills pa. So, marami tayong tinitingnan sa Rolex. Kaya napakasela ng Rolex. Ano po, kabes, no? Mama Princess. Kaya yun po yung sagot ko. Yung Rolex niyo ay pwedeng isadla sa pawn shop po, mga bes. Pero depende po. Pili lang po ang pawn shop na kumukuha ng mga Rolex. Ano po, mga bes. Sana nakatulong tong video ko, nasagot ko yung tanong mo. At paki-share na lang, paki-like, share, kung may mag-comment na rin po. Kung sa tingin niyo nakakatulong ang video ito, i-share nyo lang po ito sa mga ibang kaibigan natin, mga kabes natin, para kahit pa paano magkakaroon sila ng idea sa ating video ito, mga bes, no? Hanggang sa muli po. Thank you for watching, mga best. Bye-bye.